So, lahat po ba may hininga? Tignan nyo nga po ang katabi ninyo kung humihinga. So, kung humihinga po yan, bigyan mo ng high five and say, let us praise the Lord. Lahat ng ating sorrow, lahat ng ating nervyos, lahat ng ating pagkabalisa, every worry, everything, let's shake it off at i-trade natin sa peace ni God, ano? So kaya sa hapong ito, marami tayong dahilan para magpuri sa Panginoon, okay? So lumapit po tayo sa kanyang trono, lumapit po tayo not because it's Sunday, because ang Diyos karapat-dapat. No, sa uncertain world na to, He's still God. He's constant. Kahit anuman sabihin ng ekonomiya, ang Diyos, sabi niya, the silver and gold are mine. So kaya nga po pag ang Diyos kasangga natin ngayong hapong ito, then who can be against you? Okay? So lumapit po tayo sa Lord. Hallelujah, God. Lord, all we want this afternoon is to worship you. Let everything that has breath, Lord, we have breath, Lord, to utter worship. We have breath, Lord God, to praise you. God, papupurihan ka namin, papasalamatan namin, God, ang kadakilaan mo. Dahil hindi man kami karapat-dapat, minahal mo kami, pinatawad mo kami, tinubos mo kami, Panginoon, pinagaling mo kami. Kaya marapat lang na purihin ang iyong dakilang pangalan. Come on, church. Let everything that has breath. Kung may hininga ka, buksan mo ang iyong bibig at papurihan natin ang Diyos ng sama-sama. Lord, salamat. God, na pinatawad mo kami. Sinulat mo ang aming pangalan, oh God. Binibigyan mo kami ng pag-asa. Salamat sa protection mo. Salamat sa kagalingan mo. Salamat sa favor mo. Higit sa lahat, salamat sa unstoppable love mo para sa amin. Kaya ngayong hapong ito, oh God, we will not be silent, but we will trade everything for the fresh fire, for your presence and your move in this place. In the mighty name of Jesus. Amen. We sing oh la la, ooh la 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 la. La 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 la. Now I'm trading my sorrows. Now I'm trading my shame. Now I'm laying them down for the joy of the Lord. Now I'm trading my sickness. Now I'm trading my shame. Now I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Not pressed, not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. Now I'm blessed beyond a curse, for His promise will ensure His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. Hey! Now I'm trading my sorrows. Now I'm trading my sickness. I'm down for the joy of the Lord. Now I'm trading my sickness. Now I'm trading my pain. Now I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Amen. Now I'm blessed, persecuted, not abandoned,
struck down but not destroyed. Now I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure. But His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for tonight, His joy comes. Come on, we jam for Jesus. Now I'm laying them down for the joy of the Lord. Now I'm trading my sickness. Now I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, amen. Ooh la 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 la. La 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 la. La 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 la. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, amen. We say yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Amen. You may be seated po. We say yes to the Lord. Ano po? Yes to His goodness. Yes to His love. Yes to His faithfulness. Yes to His mercy. Yes to His forgiveness. Ano po? So today po, good afternoon once again. We would like to welcome you sa ating Geneva Christian Center or Great Awakening Church Geneva sa ating worship service. Meron po bang first time guest ngayong hapong ito? Yan. So, pwede po ba na tumayo po kayo at magpakilala? Ano pong pangalan nila at tiga saan sa Pilipinas? Okay, Riza po o Liza? Liza. Thank you po for coming. You will be receiving po ng envelope, just to have information about us. Sige po. Rose Beth from Greece. Sa Pilipinas, Bulacan. Welcome. Ako po si Pastora Kathy. Ako po ang nag-iisa na asawa ni Pastor June. Welcome. So, meron pa po ba? Ay, yun, katabi ni Jake. So, please, don't be shy. We're not gonna bite you. Espanyol. Oui. Okay. It's okay if she doesn't want. Sarah. Okay. Sarah de Dios. Maka-Diyos. Okay. Meron pa po ba? I-welcome po natin ang bawat isa. Anyways po, patuloy po tayo, na ang vision natin to make a major spiritual impact here in Geneva, Switzerland, in Europe, and the whole world by winning and making disciples. It means po, as we freely receive the love of God, we would like to give it or pass it on to others. Paano po nila malalaman kung hindi tayo magsasalita?
Paano nila makikita kung hindi natin ipapakita? Ano po ba? So okay po ba yon? Kaya patuloy po yon. So with regard po dyan, because ang ano po natin, by winning and making disciples, one of our church mandates po ay ma-strengthen at lalong tagumpay ang mga marriages, okay? Kaya mamaya po, after the church service, ay meron po tayong yung mga nagpa-register sa couples night sa Lake Geneva Hotel. Ano po? So at 6 o'clock, see you there. And then further po sa announcement, March 21, 22, 23, meron po tayong Encounter God Retreat. And if you would like na ma-refresh, you are most welcome. Bakit po ina-announce? Para po makapagpaalam na kayo sa inyo pong mga bossing at madam. Ano po? Na para po hindi natin masabi, ay late. Para po hindi late. Matuto po tayo lalo na magpaalam at magsabi. Mag-organize po tayo. Ano po? Tapos so, further pa po dyan ay ang ating mga prayer online, everyday prayer sa atin pong Monday to Sunday, 5 a.m. to 6. And also po, face-to-face na prayer meeting, Monday to Thursday, ay ongoing din po yan sa Mabuhay, 7 o'clock to 9 o'clock. Ano po? So, ang ating pong theme this year ay Fresh Fire because prayer is vital po para makaranas tayo ng fresh fire. Diba, how do you get in love? By communicating regularly. And prayer is the great communication and expression of our love to God. Yun po yung nagpapaalab lalo ng apoy natin sa Panginoon. Okay po ba yan? Amen. So, tayo po ay manalangin sa ating prayer box. So, marami po tayong prayer request. Sabi po ni God, di ba? Do not worry about everything but instead pray for everything. No? So tumayo po tayong lahat. Let us pray. Alam ko po na maraming prayer request and praise God to that. At ngayon naman po, ang prayer request natin ay patuloy tayo unceasingly push. Pray until something happens, no? Na manalangin tayo sa Panginoon. Buksan ng Lord ang kalangitan, patuloy sa atin, na gawin ng Diyos ang mga imposible na posible para sa mga nananampalataya sa Kanya. Okay po? Sige po, buksan natin ang ating mga bibig. Oh, Father God, right now we commit unto you this prayer request. Lahat ng nakasulat dito, you know it, Lord, by detailed. Lord, tunay nga po sa oras na to, we pray, oh God, specifically healing, God, for those, Panginoon, na mga may ubo, sipon, oh God, flu-like symptoms. Lord, patuloy namin dinudulog sa isa Ate Flor. Even ang mama po, Panginoon, ni Brad Pitt, Panginoon. Lord, in Jesus' name, we declare and decree healing, oh God, and your divine intervention to be upon in their body right now. And even po, Panginoon, in Jesus' name, oh Lord, I pray, oh God, sa lahat, Panginoon, ng may mga pinagdaraanan, mentally, emotionally, physically, we declare and decree healing, oh God. Healing right now, oh God. Mag-normalize ang flow ng mga dugo. Lord, ang mga vital organs, oh God, maima-boost, Panginoon, ang immune system. Oh Father, there is nothing impossible with you. At naniniwala kami sa dakilang kapangyarihan mo. Even Lord, sa mga provisions, salvation, restoration, oh God. Even Lord, yung favor mo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Kung ang mga ibon sa himpapawid, Lord, hindi mo pinababayaan. Kami pa na yung mga anak. Kaya Lord, right now, we declare and decree, God, the answers, Panginoon, sa aming mga panalangin. Kaya patuloy ka namin, pasasalamatan at papupurihan, O God, dahil hindi ka bingi, O Lord, nor maigsi ang kamay, O God, dahil kalooban mo na sagutin ang aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah! Meron lang po akong gustong i-share na verse. Kung nakalagay na po ba? Pwede po ba
po natin sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, sing. Nung una pa naisip ko, sabi ko, siguro kailangan to ng church. No, hindi pala. Kailangan ko pala tong ano na to. Pero we also need this. Amen? Hinahanap, ang sabi po na dito, but the hour is coming. And now it is, the time has come. When the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking. Naghahanap po siya ng true worshipers. And it's everyone. Kayo po yun, tayo po yun. Amen? Sabi niya dito, God the Spirit and those who worship Him must. Pag sinabi po kasing must, hindi siya can or hindi siya can, yung hindi siya must, pero must. Ibig sabihin, obligatory siya. Must worship Him in spirit and in truth. And we need to do that. Amen? We must worship Him in spirit and in truth. Amen? Can we give a big shout of praise? Glorious. Shout it out and glorious. Make it loud and Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise. Glorious. You are glorious. God, you are glorious. Whoa. We sing, my God, you reign forever and ever. How great the same. Your love remains forever and ever. You stay the same. We couldn't shout it out. Shout it out, shout it out. If you know He's good, sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, for you are glorious. Yes. Glorious. Shout it out and glorious. Make it loud and Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise. Glorious. You are glorious. God, you are glorious. Whoa. We say, my God, you reign forever and ever. You are great, your love remains forever and ever. You stay the same. So shout it out, shout it out, shout it out. If you know He's good, sing it out, sing it out. For the Lord is good. We say, we shout it out loud, for you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it loud and Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise. Glorious. You are glorious. We sing, shine Jesus, you shine for all the world to see. You
you are glorious. Come on, we sing. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Come, we sing, shine, shine, Jesus. You shine for all The world to see. You are glorious. Can we sing, shine, shine, Jesus. You shine for all the world to see. You are glorious. Can we declare you are glorious? You are glorious. Come on, church. You are glorious. You are glorious. You are glorious. Glorious. Shout it out at glorious. Hey, make it loud and Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. We sing, you are glorious. glorious. Shout it out and glorious. Make it loud and Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Not gonna listen. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible. through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living life big. Nothing is impossible. We sing, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do. Any day. We say, through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Oh, nothing is impossible. To you, blind eyes are
Strongholds are broken. I'm living my faith. Nothing is impossible. Do you believe that, church? We're gonna sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe In you. I believe, I believe I believe, I believe in you. Can we give a big shout of praise? We're gonna sing the chorus of the song, amen. We give you the highest praise, 'cause you deserve it all. You deserve it all. We give you the highest praise. You deserve it all. You deserve it all. We give you the highest praise, 'cause you deserve it all. You deserve it. We give you the highest praise, 'cause you deserve it all. You deserve it all. We sing found in your name, found in your name, power to save. With all we whisper, mountains shake. Jesus, our hope and strength. You made a way to unlock these chains. Here in your presence, strongholds break. Freed by the love you gave. We give you the highest praise. You deserve it all. You deserve it all. We give you the highest praise. You deserve it all. You deserve it all.
We sing there on the tree. There on the tree, merciful King, broken and shameful for all to see. The Father laid down His Son. From darkness to light, from darkness to light, death lost and love, heaven and earth will join and sing. Jesus has overcome. We sing, we give you the highest praise. You deserve it all. You deserve it all. We give you the highest praise. 'Cause you deserve it all. You deserve it all. We give you the highest praise. 'Cause you deserve it all. You deserve it all. We give you the highest praise. 'Cause you deserve it all. You deserve it all. Yeah. With every breath that's in my lungs, my heart cries out, to you belongs the glory. Through every loss of victory, my song will rise to only bring you glory. With every breath, with every breath that's in my lungs, my heart cries out, to you belong the glory. Through every loss of victory, my soul will rise to only bring you glory. I bring you glory. We give you the highest praise. 'Cause you deserve it all. You deserve it all. We give you the highest praise. 'Cause you deserve it all. You deserve it all. We give you the highest praise. 'Cause you deserve it all. You deserve it all. We give you the highest praise. 'cause you deserve it. Come on, just the church. You deserve it all. We give you, 'cause you deserve it all. We give you the highest. We give you the highest praise. We give you the highest. You deserve it all. You deserve it all. Day and night, night and daily, since sunrise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night,
are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. We sing day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense Arise. Day and night, night and day, let incense Rise. We sing day and night. Day and night. night and day, let incense arise. Fill us up. Day and night, night and day, let incense You're worthy. You arise. are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are Worthy of it all. You are worthy of it all. Come on, let's just worship Him. For from you are all things. You are worthy. You are worthy. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, And to you are all things. You deserve the glory. day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of Of it. it all. Yes, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin, Panginoon. I do believe this afternoon, a message that we want to hear is not just a learning or gusto natin mabago pang ating buhay. Amen? Hindi lamang tayo ma-entertain, pero hindi kayang ibigay ni Pastor yon, si Lord lang. Nag-agree ba kayo doon? Would you please once again find a partner and pray to one another na i-allow ang banal na Espiritu buksan ang puso natin
na makapakinig ng salita ng Diyos. Lord, not by might nor by power, but by your Spirit alone, God. Prepare the hearts of your people. Open our hearts, mind, soul. Lord, I pray, continue to lead your people, not just additional to our learning about you, but help us, Lord, to a transformed life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Please be seated po. Kumusta po kayo? Magandang hapon po. So, narinig nyo kayo na yung mga prayer natin, ano? Si Pastora Cathy, pinag-pray natin yung may mga sakit karamdaman. And isama nyo rin sa prayer si Ate Miriam, yung nagli-lead or contact natin doon sa GAC Ticino. Yesterday or kaninang madaling araw o kahapon, nakita sa apartment niya na nakaranas din po ng stroke. So, we keep praying for her. So, ingatan natin ang ating sarili. Kasama po yun. Amen? Gusto ko mag-preach ngayong hapon na kasama si Ate Jing. Amen? Para, yan, ang ganda ng ngiti natin. Palakpakan natin si Sister Jing, Nag-play siya ng instruments para lalong ma-enhance yung salita ng Lord ngayong hapon na ito. I do believe handa po kayo na tumanggap ng fresh fire. Sino dito nakaranas na napasok? Nasunugan ng bahay? Okay? Sabi nung iba, Pastor, ako'y sunog na. Marami tayong, pag ang apoy ay dumaloy, so literal na apoy ay may dikit o mangyari, masunugan tayo, ay laging may impact ito. Manonotice mo na may apoy. Manonotice mo, either mapapasok ka, matutupok, magiging abo, yung mga bagay na kayang i-consume ng apoy. Ganon din ho sa spiritual na buhay. Amen? Meron tayong spiritual na buhay, meron tayong physical, literal, pero kadalasan tayo ho ay kapag maayos ang ating relasyon, ang ating connection sa Panginoon, yung spiritual, lahat na po ay dadaloy. Ang naalala ko nung araw, dahil nabuhay kami sa baryo, ay madaling araw kami magpipinsan, magkakapatid man yun, kamag-anak, ay kukuha kami ng dayami. Sorry sa mga hindi nakakilala ng dayami. Okay? Yung dayami na kung saan ay, kukuha namin, nasa likod lang ng bahay namin yon, yung pinag-anuhan ng palay. Pag madaling araw, ay yun ang sisindihan namin. Natuto kami sa aming parents. Isang bunton ng dayami na ganyan, malaki. Tapos ilalagay na namin na yung mga kamote na singlalaki ng ganito. Sindihan na yon. Kuwentuhan kami magkakapatid, magpipinsan. Madaling araw, pagkatupok ng dayami na yon, luto na rin yung kamote. At magkakape na kami. Okay, lalong-lalo na kapag December, yung may medyo malamig-lamig, yun ang ginagawa namin. Okay? Ang ibig ko pong sabihin, kapag namatay na yung dayami, ay madaling maano yon, lalagyan ulit namin. May mga sitwasyon sa buhay natin na kailangan nating dumikit sa mga maiinit na bagay para yung panlalamig ng yung spiritual na buhay ay lalong uminit ka rin kay Lord. Kailangan natin ng fresh fire. Pag sabi fresh fire, may impact po, mayroon pong pwedeng mangyari sa isang tao na nakakaranas kay Lord.
nakakaranas, ang isang tao na nakakaranas ng fire ng Lord, okay, ay ng banal na spirito, ay nababago ang buhay. Tumataas ang banal na pagkatakot sa Panginoon. Naaalis ang anumang mga pangamba. Naaalis, lalo kang pinipili mo yung tama. Much better na tatahimik ka na lang. You know what? Bilang pastor po ninyo, matagal din ako sa ministry. Hindi lamang po bago nagpastor, matagal ako sa ministry. Minsan, ang gift and talents, even yung pagiging active natin ay nakaka-deceive. But you know what? Hindi lamang po yung ating kakayanan, hindi lamang ho yung pag-a-usher, hindi natin minamaliit. Moderate and so on, pagpapastor, paglilid, hindi lamang po yun. Ikaw, kumusta ka? Amen? Kaya iniingatan po natin ang altar, ang sino mang itatayo ng Panginoon. Na dapat ho, na kaya nga ang worship team natin nagkakaroon ng dwelling. Maliban ho sa kanilang Bible study, sa prayer, nagkakaroon ng dwelling, yung corporate na pagsasama-sama, and then hindi sila magpa-practice, mananalangin, magpipray, magpapasiyasa. Better not to stand o mas maganda na lang, wag muna. Kapag alam mo, mayroon kang daladala at hindi ka ayos sa Panginoon. Bakit ho? Iiwanan tayo ng presence ni Lord. Amen? Amen po ba? Hindi ho pag-i-stricto po ito. Gusto natin ng fresh fire, linisin natin po ang sisidlan. Gusto natin ng bagong pagkilos, linisin natin ang ating buhay. Inuulit ko ho as your pastor, kasalanan pa rin ho ang sex outside marriage. Kasalanan pa rin po ang babae, lalaki sa lalaki. Amen? Tahasan ko sinasabi yan kasi akala natin minsan ay nababago. Hindi po ginagawa ng marami. Ayun na. Mahal niyo ba si pastor? Ako mahal ko po kayo kaya sinasabi ko po ito. Amen? Ayaw nating lumampas. Kasalanan pa rin ho ang paglalasing, pagmumura, panunood ng porno, kasalanan po. Amen? Kasalanan pa rin ho ang pagchichismis. Gusto natin ng salita ng Lord na not just to bless us, but to blister us. Amen? Aanhin natin ang maraming salita kung ang puso naman natin hindi broken kay Lord. Yes, sa umpisa, sa grace ng Lord nandun tayo, pero ang grasya ng Lord ay hindi po para maging passes natin yon para gawin ang kasalanan sa harapan ng Diyos at sa kaharapan ng tao. Hindi po yun. Ang grace ng Lord ay isang kapangyarihan din yan para dalhin ka sa katotohanan, katuwiran at kabanalan. Parang naninibago kayo sa sinasabi ko. Noon pa yun, sa Biblia pa yun. Inuulit ko lang. Kasalanan pa rin ang pagpatay. Si Jesus nga sabi niya, tumitig ka lang sa babae o sa lalaki na mayroong pagnanasa ay magkasala ka na. O kaya mag-ingat ka sa tinititigaw mo. Amen. Ganun katindi. Huwag na huwag po natin iti-take lightly. Marami ho sa Biblia, they take lightly ang mga utos ng Diyos. Marami ho dito sa character ng Biblia, they are anointed, powerful, used by God. Pero hindi nila binantayan yung tamang relasyon sa Panginoon. Ay kaya ho hindi tumagal. Gusto nating tatagal kay Lord, gawin po natin po yung ginagawa ko. Hindi pagiging perfect po ito. Church po kasi tayo eh. Kristiyano tayo. Amen? Okay, fresh fire. Sarap magturo kapag tumatahimik kayo. Ba't ganyan ang tinuturo ni Pastor? Maganda marinig po natin ito.
bago ko sabihin yan, ako muna. Ako rin po ay kinikilabutan, kinakabahan sa bawat pagtayo, responsibilidad na kagaya nito. Lumalaki, pinagtitiwalaan tayo nating Senior Pastor, Pastor Larry and Marlene Manuel, na responsibilidad sa Diyos, sa nagtalaga sa amin. Kayo, yung pressure ng pagiging pastor, hindi ho ganun kadali. Amen? Kasi nga, tayo mga Kristiyano, kapag tumingin tayo sa mga taong hindi pa nag-church, ang expectation natin sa kanila ganito lang. Kaya kapag nagkamali, okay lang. Pero kapag kapwa mo Kristiyano, ang expectation mo kasing tapat mo na. Kapwa mo Kristiyano, ang expectation mo dapat ganito na. Ganon din lalo na kapag leader mo, mas mataas na. Lalo na kapag pastor na, lagpas tao na. Amen po ba? Pero tandaan po natin, hindi ito control, kundi ito salita ng Diyos. Sabi po niya, O God, you are awesome from your sanctuary. The God of Israel himself gives strength and power to the people. Blessed be God. So makita natin sa kabila, kapag kinig kayo, sa kabila ng kahinaan, kapalpakan, pagbagsak, ang Diyos pinapalakas ka. Hindi ka pinapalakas para magpatuloy ka dyan. Pinapalakas ka to overcome yan. Amen? Pinapalakas ka. Hindi ko po pwedeng ipag-pray, i-bless ang sinasabi ng salita ng Diyos na hindi niya binibless. Ano ang ibig sabihin? Alam nga naman, Pastor, i-bless mo nga itong ninakaw ko. Halimbawa lang ha. Lord, i-bless mo yung ninakaw niya. Naku. Halimbawa lang, di po ba? May mga bagay ho na malinaw sa puso mo, sa isip mo, sa salita ng Diyos, sa harapan ng tao, sa harapan ng batas ng tao, na alam mo ito. Alam na alam natin. Okay? Kaya lang, ito naman ang sabi ng Diyos sa atin sa mga nakakaranas ito. God gives strength. Sabi niya, and the God of Israel himself gives strength and power to the people. Ang Diyos nagbibigay ng kapangyarihan at kalakasan kanino? Sa mga tao. At available ito sa bawat nakikinig sa boses na ito. Sinasabi niya ito, anak, kaya kitang palakasin, kaya kitang bigyan ng kapangyarihan, ito gamitin mo, kapangyarihan na magsaino, kapangyarihan na gawin mo yung tama. Anak, ibinigay ko na yung authority na yan, yung espiritu na bumuhay sa akin, mula sa kamatayan, the same espiritu na nasa sayo, kaya mong i-overcome yan. Amen? Kumbaga, hindi ka basta-basta. Hindi ka just-just, sabi nga nila. May dating ka, bigating ka. May dating tayo, kumbaga, loaded ka ng salita ng Diyos, ng presence ng Lord. Kailangan lang kumawala yung fresh fire na yan. Kailangan ma-display. Amen po ba? I am not even the church, even the Bible, hindi against sa mga pag nagmamahal ka. Kaya lang inaglagay talaga ang Diyos ng mga boundaries para ma-enjoy mo ang relasyon sa Diyos at sa tao. Amen! Okay, kahanga-hanga ang Diyos ng Israel, sabi sa Tagalog. Habang siya'y lumalabas sa kanyang banal na tahanan, binibigyan niya ng kapangyarihan. Pag sabi kapangyarihan, mas malakas kapangyarihan. Sabi niya, at kalakasan ang kanyang mga mamamayan. Tapos purihin ang Diyos. Tapos sabi niya dito, and behold, I am sending, sa Luke 24:49, I am sending forth the promise of my Father upon you, but you are to stay in the city until you clothed with power from on high. Kailangan mo para ma-strengthen ka, mapalakas ka, kasangkapan tayo ng presensya ng Diyos, power ang hinihingi ng Biblia, manatili ka. Saan ka mananatili? Sa isa city,
Ano ba ibig sabihin yung city ng Jerusalem? Yun yung lugar na kung saan po pwedeng mag-connect sa iyo sa Diyos. Manatili ka sa church, manatili ka sa salita niya, manatili ka sa relasyon mo sa Kanya, manatili ka, mag-stay. Manatili upang tumanggap lang ng tumanggap. Kung wala ka, hindi ka nananatili. Kahapon po may kasama ko si Brother John ay nalobat yung kanyang baterya ng cellphone. Diyan kami sa Balixter and then we find a place para i-charge. And habang ginagawa namin, may pang-uusap ang Lord. Kailangan i-charge dahil palobat na, kailangan niya. I-charge niya doon sa mobile zone, I think yun. At kailangan hindi gagalawin para mapuno. Akala mo lang useless yung battery, useless yung cellphone, hindi mo hinahawakan, hindi gagalawin, pero that's the time na nagkakarga siya. Kapatid, may mga sitwasyon na kailangan mong itigil yung ginagawa mo. Itigil pansamantala, hindi para set up a setback, hindi para matalunan ka, para maging loaded ka, para makabuelo ka sa takbuhing mas matagal pang takbuhin. Amen po ba? Napakahalaga po ito na pinag-aaralan po natin. Okay. Kaya nga sabi niya, manatili ka, stay in the city until you're clothed with power. Sino bang kausap niya dito? Yung mga tao po na kasama niya ng 3.5 years na nakita nila yung miracles after miracles. Mga tao, even Mary, na nagluwal sa kanya, sinabi sa kanya, manatili kayo sa Jerusalem, sa city. Huwag kayong gagawa pa ng ministry, huwag kayong gagawin nyo muna, manalangin, mag-pray, manatili, tumanggap. Hindi galit si pastor. Sila pa kaya parang sinasabi niya, kung sila nakasama ko ng 3.5 years, kasama nila akong kumain, nakita nila lahat ng miracle na nagawa ko, ni-require ko sila na manatili para kasangkapan na presence na kapangyarihan ng Diyos, tayo pa kaya? Amen po ba? Sabi niya, isusugo ko sa inyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Ama. Kaya manatili kayo rito sa Jerusalem hanggang dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. Kaya nga ho, even sa mga ushers natin, sa mga life group leaders, sa mga ushers, at least may magandang patutuo. Alam nyo yan, sinasabi ko dito yan. Ushers, lahat, at maayos ang patutuo. Unang-una, naglilingkod na tayo sa Panginoon, hindi sa tao. Okay? Number 1, He strengthens the weary. Sino dito napapagod din minsan? Kahit paggawa minsan ng mabuti, nakakapagod din. Pastor, lagi na lang ako nagpapatawad sa asawa ko, nakakapagod na. Yung mga ibang worship team nga, Pastor, gusto ko naman mag-rest. Tumugtog na ako ng 1 linggo. Nakakapagod din, mabuti yon. Pero kailangan ho, hindi lamang po mga pagod, okay, hindi lamang po para huminto ka sa ginagawa mo, kailangan mo mapalakas. Sabi niya, He gives strength to the weary, and to him who lacks might, He increase power. Though youth grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly, yet those who wait, pakisabi wait, those who wait for the Lord will gain new strength. Pakisabi, new strength. New strength, new fire. Ako po minsan talagang, pag ako ay nagdudwell sa Panginoon, yes, may time na talagang mayroong warfare, I'm sing a lot, talagang, pero may kadalasan ho ng aking pagbababad sa Lord. I just quiet my soul and receive from God. I just quiet my soul and receive from God. Tahimik ako, makikinig ako. Mas maganda yung nakikinig ka kaysa sa humihingi ka. Kasi pakikinig pa lamang, answered prayer ka na. Amen? Sa pakikinig pa lamang, answered prayer ka na. Sabi niya, though youth grow weary and tired, and yet those who wait for the Lord, anong sabi niya? Will gain, pagsabi, new strength. They will mount up with wings like eagle.
They will run and not get tired, and they will walk and not become weary. Saan nanggagaling yon? Unang-una sa Panginoon. Anong requirement? Stay. Wait. Huwag magmadali. Amen? Tignan mo sa mata sa katabi, huwag kang magmadali. Kalma lang. I like that word, kalma lang. Huwag magmadali. Kumbaga, yung ibang salita naman, magminor ka naman. Magminor. Kung hindi ka magmiminor at may camera, may multa. Kalma. Huwag magmadali. Huwag magmagali sa iba't ibang mga bagay. Yes, may mga kailangang urgent. Alam mo, ang madaliin mo, isuko ang buhay kay Lord. Baliktad eh. Yun ang mabagal eh. Ini-installment natin eh. Lord, ikaw ang Panginoon ko. Ayun ha. Pero itong wallet ko, next month, year ko, isusuko, Panginoon ha. Itong buhay ko sa'yo, pero itong wallet ko, mas mahalaga yung wallet mo. Lord, kunin mo na ang lahat. Wag lang yung mahal ko, ha? Kasi kapag kinuha mo, Lord, ano naman buhay ko? Ay, gustong-gusto ni Lord yan. Amen? Ba't napupunta ka dyan, Pastor? Kailangan kong daanan ito. Kasi sabi ni Paul, hindi ko lang mainahanap ko. Sabi ni Paul, tinuro ko ito sa kabataan. Noon, na kapag may kasintahan ka, engaged man o anuman, at hindi kayo under ng kasal, ang sabi niya, turing mo siyang kapatid. Sino may kapatid na babae dito? You know what I mean? Respetuhin mo bilang kapatid na babae o lalaki. Sabi mo sa katiba ay siya. Just imagine kapatid mong babae, kapatid mong lalaki, yan ang Biblia. Oh. Okay. Sabi niya, pinalalakas niya ang mga nanghihina, ang mga napapagod. Marami hong mga Kristiyano pinapalakas ng Diyos at gustong palakasin ng Diyos. Sa panahon na hindi mo na kaya, sa panahon na ginawa mo yung the best mo, ginawa mo, tinulungan mo, ginawa mo sa pamilya mo, sa sarili mo, yan yung time na sinasabi ng Lord, anak, lagi na lang ikaw nasusunod sa sarili mo. Hayaan mo ako. Amen? Number 2, 15 po ito. He teaches us how to be still or wait till He can clothe us with His power. Tayo naman po, ang Biblia ho, ay tinuturuan niya tayo paano manatili, okay? Payapain ang sarili, maghintay hanggat hinihintay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Minsan ang tao kapag napapagod, naghihintay, dry spiritually, instead na maghintay sa presence ng Lord, instead na maghihintay sa city na sinabi ko kanina na nagre-represent yung connection mo sa Panginoon. Alam mo kung saan naghihintay? Sa Facebook. Doon inuubos sa Netflix. Doon inuubos ang oras sa games. Doon inuubos ang oras. Yung problema nandun pa rin. Problema, Brad, habang naghihintay ako, pagod ako eh. Kapatid, makinig kayo Sa panahon, church, makinig kayo. Sa panahon na pagod ka physically, exhausted ka emotionally, physically, mag-ingat ka sa bahagi na yan. Yan ay troken sa German, napaka-crunchy mo spiritually. Fragile. Amen? Dry ka, nag-away kayo sa bahay, empty ka. Hey, hindi na ako magpapaliwaano muna ako. Tinawag mo ang barkada, dati mong barkada, pumunta kayo sa isang lugar na hindi mo na pinupuntahan. Nakita mo yung BMW yon. Anong BMW, Pastor? Yung X1, X2, X3 mo. Nalasing ka, nangyari, hindi dapat mangyari. Saan nag-umpisa? Dahil empty ka.
Kapag empty ka, dry ka, please don't expose yourself sa sitwasyon na dati mong kinalalagyan. Huwag na huwag mo i-expose ang sarili mo sa dati mong kahinaan. Kasi kapag bumalik ka sa dati mong kahinaan, darating at darating yung time yung flesh. Kasi ang flesh at saka yung emotion natin minsan magkakampihan. Okay? So sabi niya, tinuturuan, I'm going to send you what my father's promised, but stay in the city until you have clothed with power. Yung iba hindi nakakapaghintay. Acts chapter 1, 4-5, one occasion while he was eating with them, he gave them this command. Pag sabi command, utos. Sino nag-utos? Ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Do not leave Jerusalem, but wait. Maghintay. Hindi lahat shortcut. Wala akong shortcut sa paglago, sa pagiging on fire, pagtanggap ng fresh fire. Wala akong shortcut. Read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Sing with me. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Yan pa rin ho. Read your Bible. Pray every day. Huwag mong i-disconnect ang sarili mo sa Jerusalem na kung saan doon ka pinapanatili. Huwag mong i-disconnect ang sarili mo sa church. Huwag mong i-disconnect ang sarili mo sa pastor, sa mga leader, sa mga grupo na kagaya nito na alam mo, dito ka lumalakas. Yes, sabihin nyo na, Pastor, medyo mabibigat ang binibitawan mong salita, but please to understand me. Hindi ko po pwedeng sabihin ang salita na kung saan binobola ko, hindi naman binobola ko, kumbaga, hindi naman nakakatulong pa. Mahalaga, naririnig nyo natin yung dapat nating marinig. Hindi para magkaroon kayo ng guilt, kaya nga, para magkaroon tayo ng awakening. Ang pangalan ng ating church ay Great Awakening. Amen po ba? Number 3. 13 ito sabi ko, na, 10 na lang. Number 3, ito po ang nangyayari kapag on fire ka kay Lord. Ito ang nangyayari. Balikan ko lang yung number 2. Do not leave Jerusalem. Sabi niya, but wait for the gift my father's promise, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will baptize with the Holy Spirit. Napakasarap malaman, baranasan, na kapag ikay nananatili sa Panginoon, alam na alam mo kilos ng Diyos. Nagkakaroon tayo, hindi parang spiritual lamang na salita, yung alam, intimate ka sa Panginoon. Alam na alam mo kilos ng Diyos ito o hindi kilos ng Diyos. Alam na alam mo bawat lakad mo, bawat kilos mo, bawat desisyon na ginagawa mo, kinukonsider mo siya. About tanong mo ng panalangin sa Kanya, kahit simpleng panalangin, sinasagot ka niya. Nagsasalita ka niya, sinasagot ka rin niya. Ang Diyos, Pastor, hindi ko naririnig ang Diyos. Ang dami hong instrumento ng Diyos para makarinig ka. Unang-una, problema. May mensahe ng Lord, kaya ka may problema na yan. Anong gustong iparating ng Diyos? Pangalawa, ginagamit ng Diyos ang Biblia. Nandyan, para mangusap sa iyo. Preaching na kagaya nito or tao, ginagamit din ng Diyos. Even nature, ginagamit din ng Diyos para makausap ka. Huwag naman sana natin hintayin kagaya ng asno pa ang magsalita. Amen? Sabi nga ni Jesus, sabi niya kung hindi magpupuri ang mga tao, ay utusan ko ang mga bato. Huwag niyong hayaang bato ang magpuri. Pag bato ang nagpuri, magkakaroon ng lindol dito sa Switzerland. Puro bundok pa naman. Halimbawa, yung Mount, yung Prau, ano ba yun? Saka Mount, nagpalakpakan sila. Kaya magpuri na tayo sa Panginoon. Okay? Huwag natin hintayin na bato ang magpuri. He gives power to witness. Mas malakas ang witness, ang kaso sa literal, kapag mayroong witness. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witness in Jerusalem, in Judea, Samaria,
Yeah? And to the ends of the earth. Basahin nyo naman po sa Tagalog. Alam nyo, pagdating ng banal na Espiritu, kaya minsan hindi natin na-share, hindi tayo makapag-witness dahil yung babad natin sa Lord. Mahirap tayo magdala ng magandang balita sa ating kapwa dahil nga di pa natin nare-receive yung power. Wala pa akong nakita na nakakaranas, nare-revive, napupuspos, umiiyak, talagang broken kay Lord na hindi na di-display sa labas, hindi napapansin ng kapatiran, kakilala at hindi siya nag-i-invite o kaya nag-i-express ng pagmamalasakit sa iba. Kanina ho sa ating Lusan, sabi nung isang nanay po doon, Pastor, pag-pray mo naman po yung balay ko. Dahil ho, butot balat na lamang siya. Pero nandun pa siya. Yung bang kahit balae at yung bang tinatari kahit nasa Pilipinas, dahil may puso ka sa kapwa mo. Hindi niya kayang gawin, pero kahit busy ako, kinol niya yung attention ko, and then i-video call po ninyo. Bakit ko sinasabi ito? Ang isang tao na may puso sa Panginoon at may puso sa kapwa-tao, gagawa ng paraan yan. Makakonek lang. Kung excuse ang pag-usapan, marami tayong excuses. Pero kung paraan ang pag-uusapan, mas marami. Pastor, French siya. Ako ay Tagalog. Di mag-sign language ka. Amen. Pero bakit naman yung iba, nakakaano tayo? Sabi niya, sa 2 Timothy 1:7, for God has not given us spirit of timidity or other translation of fear, but of power and love and discipline. Tandaan po ninyo, ang Diyos, sabi nyo, ang Diyos, hindi niya ako binigyan, louder, ng espiritu ng takot. Lalong-lalo na, ako na lang to, lalong-lalo na sa paggawa ng mabuti. Ako na lang ito. Masyado kayo masunurin. Alam mo, paggawa ng mabuti, pagpapatawad, pagtulong sa kapwa, pagmamahal, alam mo yung mabuti yun. Amen po ba? Pag-share ng gospel, pag-invite, mabuti yun. Bakit ka takot? Dito ho sa verse na ito, nasulat ni Paul kay Timothy, ang takot ho ay hindi emotion. Spirit. Spirit of fear. Cast out mo yan. Pastor, muntik ko nang nasiran yun eh. One day, sasabihin ng tao, makita ka, nasa langit ka, siya nasa impyerno. Ikaw, nakasakayan kita sa bus 63. Sa Geneva, magharap tayo, alam ko parang may gusto kang sabihin. Pero dahil di mo binitawan, nandito ako sa impyerno, muntik na sana akong naligtas. Pero ano ko lamang po yun, pero ang sinasabi ko dito, ito yung time na when it comes to good things, huwag tayong magtago. I-display po natin. Amen? Power to witness. Number 4, He is within us to help others. Sabi nyo dito, the Spirit of the Lord, sabi po ni Jesus, at tayo rin po, pwede natin i-claim itong verse na ito. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me. Pag sinabing anointed, sinasamahan, kinasihan, mayroong karisma, may favor, blessed ka na gawin ang isang bagay. Anointed me to proclaim good news to the poor. Sino dito, alam ninyo, sinasamahan kayo ng Espiritu ng Diyos? Taas ang kamay. Do your part, according sa verse, to proclaim good news. Hindi niya sinabi, the Lord anointed me to proclaim bad news, to proclaim chismis. Sinabi ba niya dyan? Kinasihan ako ng Diyos para i-chismis ko siya. Pastor, totoo naman kahit sabihin mong totoo.
Ikaw kaya pagkwentuhan. May nanauubo na dun. Amen. Ang dala-dala ay good news. Pagkasabi, good news. Pwede ba? Great Awakening Church, Geneva Christian Center dito sa Geneva. Siyempre, Geneva. Magmula bukas, Monday. Pagkasabi, Monday. Hanggang Saturday. Makinig kayo ha. Monday hanggang Saturday. Okay? O hanggang Sunday. Sunday to Sunday. Mag-fasting po tayo. Saan? Ano, Pastor? Ng negative words. Fasting. Sabi ng mga dudes, Pastor, sino bibili sa mag-fasting ng negative words. Ay, malamig ngayon, umulan, baka magkasakit ako. Ops! Ay, umuulan. Lord, palakasin mo ako. Kaya kami ni Pastora, di kami nag-aaway ng weekend. Sabi ko, walang away. Pagdating ng Friday hanggang Sunday, walang away. Sa Lunes na lang. Ang hirap kaya magpipreach si Pastor. Si Pastora nandyan, preach ka na, preach dyan. Ang hirap. Amen. Hindi siya nag-amen. Kaya Roman and Sheila, if you fight, only Monday. Marami nagsasabi ng mga Kristiyano on fire sa weekend pagdating ng Monday, backslider. Tapos unti-unti ulit, Tuesday, unti-unti ulit. Pagdating ng weekend, mag-pray talaga tayo kapag bumalik si Jesus Sunday. Pag bumalik ng Monday, baka, pag Sunday nandito, you are worthy of it all. Nakapikit, pagmulat mo na sa langit ka na. Kaysa naman Monday, ikaw naman isa, nag-aapay kayo mag-asawa, tapos dumating si Jesus, Bakit ko sinasabi po ito? Mag-fasting po tayo, i-challenge natin ang ating sarili. Monday, ngayon, walang negative magsasalita. Pastor, kung ibahin mo, piliin mo yung salita mo. Nangihina ako. Hindi ka nanghina. Yung katawan ko, parang gustong magpahinga muna. Yun. Pastor, ibig na, nag-away kami mag-asawa. Hindi ganun. Pastor, mayroon kaming intense fellowship. Kami mag-asawa, mayroon kaming intense fellowship. Alam ko na yun. Sa pamagitan nito, natutulungan natin yung iba. Just imagine, uuwi ka, galing trabaho. Tapos, instead na magagalit si Mrs., puro positive ang sinasabi. Ang pogi mo, Philip, Daddy, sabi ni Marie, Daddy, ba't maghapon ko nagtrabaho pero ang bango-bango mo pa rin? Di ba? Anong amoy? Amoy bawang. Mabango pa rin yun, di ba? Ang ibig kong sabihin, may mga bagay na pipiliin natin. Hindi mo siya binobola, pero piliin natin. Kasi minsan, kapag tayo ay na-hit ng minsan, yung hindi tayo tama talaga, tahimik mo muna. Mahirap makapagbitaw ka na hindi maayos, masasaktan ang puso ni Lord. For the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news. He has sent me to proclaim and release the captives and regaining of sight of the blind. Spiritual rin po yan. To set free those who are oppressed. Sabi niyo ito, sa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Church, magandang balita. Ang ipangaral, iparating, magandang balita. Hindi balita ng iyong manugang, ng iyong binan. Hindi balita ng may balita. Balita, magandang balita, ang salita ng Diyos, tinutukoy niyan. Sabi niya, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila. Sino ito pinalaya na kayo sa alcohol?
sa alak. Sabi na, alcohol yung ano, pastor. Taas ang kamay, pinalaya. Picturean niyo, picturean. Pinalaya sa kalaswaan. Sabi, ay, malaswa ka pala dati. Dati yun. Eh, kung hindi ka nagtaas, ay, hindi pa nagtaas ito. Napakasarap na basahin ito. Pag binabasa mo ito, Lord, ano ba yung dala-dala kong balita? Hindi kagad yung iba. Lord, saan mo ako pinalaya? Dati, Panginoon, ang hilig kong mag-party mag-isa. PT party. Nasa bahay ka lang. Buti pa sila. May kahawak ng kamay. Ako, kamay ko lang kahawak ko. Buti sila, may ipon sila. Ako, wala pa lang. Buti pa sila. Ang lakas ng awa mo sa sarili. Ang itim-itim ko, ang lit-lit ko. Ganito na ako. At wala ka nang kakampi, sarili mo na nga lang, nilait mo pa. Minsan kayo ng mga Pilipino, napakalakas yan sa mga Pinoy, iwan ko lang sa mga ibang lahi. Tumatawa yan, hallelujah! Pero pag tumatawa, parang malapelikula ang datingan. Tapos kapag nalulungkot pa, manunood na pa ng mga malulungkot na bagay. Magsasaw ng Mr. Lonely. Talagang, kung i-entertain mo yan, talagang iaano ka. Iniwanan na naman ako. Durug-durug na. Sakit-sakit. Nakawawa naman ako. Kapatid, makinig kayo. Sinong nagsabi na kawawa ka? Sinong nagsabi na hindi ka blessed? Pastor, hindi naman talaga ako blessed. Kumanta ka ng I have two hands, the left and the right. Maraming mga tao hindi niya makanta yan dahil wala silang have two hands. Isa lang, I have one hand, the left, and the left. Clap softly. Ikaw, dalawang kamay mo. O kumanta ka ng head, shoulders, knees, and toes. sabi nung nabasa ko, nag-post kayo eh, dati kinakanta ko lang ito, ngayon hinahaplosan ko na ng efficacy oil. Pwede mo naman kantahin pa rin, may background ko na head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Kapatid, bless ka. Yung iba nga narinig ko sa inyo, lagi na lang karne ang kinakain, tingnan mo. Diba? Maggulay naman tayo. Tignan mo. Samantala sa Pilipinas, ngayon, di ba? Magsardinas naman tayo. Mukha na ng tuyo. Di ba? Pero nung ma-appreciate nyo ang buhay. Hindi mo na ako kakain ng bigas kahit hindi pa naubos yung bigas. Dami namin bigas sa bahay. Samantala nung araw nangungutang ka ng bigas sa Pilipinas. Dito puro bigas. Nakakain ka sa pa-chopstick-chopstick ka ngayon. Dati nagkakamay ka. Amen? Tapos sabihin mo, kawawa ka. Tignan mo itong church na ito. Ang ganda ng upuan ninyo. Nakakatulog kayo. Bless. Sabi mo sa katabi, bless ka na. Hindi mo lang kasi nakikita. Inuumpisa mo lagi kumpara ang sarili mo sa iba. Bakit siya mas mabigat ang trabaho ko? Ay 4,000 ang sahod ko. Siya, trabaho niya mas magaan 10,000. Okay lang, may sahod ka. Dito nga kung mag-anak ka, 300 ang isa. Allowance sa gobyerno. Mag-anak ka sa Pilipinas. 1 liter, 2 liter, 3 liter. Hindi ko iminamalit ang bansa nating Pilipinas. Gusto ko lang ipakita sa inyo, iba sa nakikinig sa live streaming natin, you are blessed. Pinalakas tayo, nananahan ng banal na Espiritu sa atin para maging pagpapala sa iba. To help others. Sumba sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Sabi niya, pinili niya ako
upang ipangaral sa mga dukha. Okay ka lang dyan, Ate Jing? Alam niyo, blessed tayo sa ganitong church. Nag-umpisa po ako sa Asinggan, Pangasinan. Nag-crusade kami, Asinggan o Aringay, La Union. Iisang microphone. May speaker kami, isang microphone. Ang audience namin, yung mga matatandang nasa ilalim ng apoy ng sigarilyo. Aringay, Pangasinan. Ilalim ng mangga. Oh, kanta kami. Daytoy nga aldaw, ti aramid ti Diyos. Daytoy nga aldaw. Isang microphone eh. Dito, kay bless kayo worship team. Pastor, kailangan namin ng in-ear. Pa-in-ear. Kailangan namin ng bless. Amen? Pastor, ang ingay na po ng speaker natin. Paano nakakarinig ka pa? Pag may yes, Lord, nakakarinig pa ako, Lord. Kung wala ka nang marinig. Kasi imagine ko may gitar, si Kuya, brother ko. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka, nakakarinig ka pa. Alam niyo bakit ko sinasabi na pinapakawasag ko sa kabila? Kahit papaano natutulungan ninyo yung katabi ninyo na hindi antukin. Sabi niya, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila. Si Pastor Ho, alipin din ako ng malaswang kaisipan. Alipin ako ng galit. Kunting kibot lang. Alam niyo, talagang tipikal. Parang normal lang na makapanakit ng kapwa. Pero bakit ko sinasabi? Hindi ako proud yun, ha? Pero pagbabalikan ko yung buhay ko noon, mas pogi ako ngayon. Mas mabait ako ngayon. Just imagine ho, kung hindi naging Kristiyano si Pastor, galing Pilipinas, dinala ako dito. Sakit ng ulo ko ng Philippine Embassy. Buti na lang, kahit papaano, ginagamit tayo ng Lord na maging daluyan para kayo maging mabait. Malaking tulong na sa Filipino community dito. Sabihin mo sa katabi mo, dahil mabait ka, nakakatulong ka sa Philippine community. Dati ikaw yung inaawat-awat, sinusumbong sa embassy, ngayon mabait ka na. Amen po ba? Palakpakan natin ang hindi lamang sa embassy, even sa Switzerland. At sa mga bulag na makakakita na sila. Hindi lamang po bulag na literal, kaya si Jesus nagpapakita. Yung bang alam mo, ikaw lagi tama, kasi hindi mo alam, bulag ka eh. Akala mo normal ito, dahil ginagawa, bulag ka. Pero ngayon, nakikita mo sarili mo, nung minulat ng Diyos ang ating spiritual na mata, hindi para manlait ka ng kapwa, nahahabag ka sa iba, nakikita mo ang sarili mo. Lord, ang grabe pala yung ginagawa ko. Akala ko makadiyos na ako. Akala ko ano na ako. Akala ko okay. Nung nag-EGR ka lalo na, ng iba sa inyo nagte-testimony, sabi nyo, ay, para akong pastor na naalisan ng nakatarak sa dibdib ko. Sabi ko sa loob ko, may nagsabi sa akin, vampira pala ito dati. Di ba yung vampira, nakalagay sa kabaho, nakatarak yung dibdib niya, pag tinanggal mo, mabubuhay ulit. Ako lang yata nakapanood nun. Yung ibig sabihin, yung pinalaya ka. Yung bang ang gaan-gaan ng pakiramdam. Kaya mag-i-EGR na, ipipre-encounter na namin kayo. Yung iba, 45 years mo nang dala-dala. Nagkukwentuhan kami nung isa na dalawang lalaki kanina sa Luzon. Talaga yung tatay na dati daw, tatay niya, hinahambalo siya ng kawayan habang hindi nasa puwes, sa likod. Kawayan. Dala-dala, pero nakakilala sa Lord. Matuto nagpatawad. Sino dito? Aminan tayo, lalong-lalo sa mga kababaihan. Weather lang yan. Sino dito naging Kristiyano kayo, marunong na kayo mag-sorry sa inyong asawang lalaki? Hanggang ngayon, di pa kayo marunong? Taas ang kamay, tagalan ninyo.
Dati, 5 letra, hindi mo mabigkas. So, huwag na, alam mo na yon. Pero ngayon, sorry darling ha. Okay? Napakasarap na ikaw mismo, ramdam mo, kita mo ang pagbabago ng iyong sarili. Dati, gusto mo nang magpaano dahil nagkakaroon ka ngayon, umuunat ang mga wrinkles na kusa. Ano? Kasi yung kagandahan mo nag-uumpisa sa loob papalabas. 6:19 ng Corinthians, do you not know that your body is, lapasan na natin yan, last one. He cleanses and consumes spiritual baggages. Pagbagsak ng fresh fire, lilinisan ka. Pagtanggap mo sa Diyos na Panginoon tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay nandyan, ikukonsume niya yung mga bagay na matagal mo nang inaalagaan pero hindi mo naman kailangan. Yeah? Malachi chapter 3:23. For who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire. Fire and like a launderer's soap. He will sit as a refiner and a purifier of silver. He will purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer the Lord an offering in righteousness. Aawit tayo, sasamba tayo, kahit sa iyong si personal na buhay, ibababad mo ang sarili mo, mararanasan mo ang kanyang presensya. Hindi man literal na po yung sinasabi ko ito. Alam mo, deep within your heart, He is there. Sa kalooban mo, ang presence ng Lord, nakikita mo. At tinutupok niya yung guilt. Tinutupok niya yung mga bagay na nagpapabagal sa iyo. Inaalis niya yung mga bagay na kinakatakutan mo. Pinapalakas ka niya. Yan ang daladala ng apoy ng banal na Espiritu Santo. Yung takot ng kinabukasan, tinutupok pa niya. Pero dito mayroon pong isang pangyayari, yung totoong nangyari sa buhay ng Apostol Pablo sa Acts chapter 28. Sabi niya, and when Paul had gathered a bundle of sticks, laid them on the fire, there came a viper out of the heat and fastened on his hand. Si Paul po, sa kanyang kasama po sa team, ay nasipwreck sila, pero napadpad po sila sa Malta. Nung nakarating sila sa Malta, yung mga tao sa Malta nag-gather sila, nagsiga, nag-create ng apoy. Tumulong si Paul. Nagkumuwari siya ng mga sticks para ilagay ho doon sa apoy para lalong magkaroon ng fresh fire. Pagkalagay niya yung mga sticks na yon, mayroon palang ulupong doon. Mayroon palang ahas doon. At yung ahas na yon, dahil nakaramdam ng init, tinuklaw si Paul. Anong ibig sabihin? Ang init ho ng banal na Espiritu sa buhay ng tao, hindi makakatagal ang anumang kamandag ng kasalanan sa buhay mo. I-expose yan. Diba? Ulitin ko ulit. Sa inyong personal na buhay, prayer, nagpipray ka, nakapikit ang mata mo, unang binubuksan mo ang iyong bibig, Lord, patawarin mo ako. Why? Because the Holy Spirit is starting to exposing yung mga bagay na kagat ng viper na yan o yung spiritual na snake sa kalooban mo. Hindi tatagal ang sama ng loob, hindi tatagal ang awa sa sarili, ang sumpa sa isang taong maapoy kay Lord. Hindi tatagal. Mai-expose at mai-expose yan. Pag na-expose yan, yes, sabihin natin ni Paul, kinagat siya. Pero anong ginawa ni Paul? Acts 28:5, and he shook off the beast into the fire and felt no harm. May mga bagay ho na parang nakagat ka ng kamandag ng kasalanan sa buhay mo. Ngayon, in-expose ng Diyos ito sa'yo. Alam mo, pwede mo i-ask mo ng forgiveness sa Lord and shake it off. Saan? Sa apoy ng Espiritu Santo.
Amen po ba yan? Shake it off. Shake it off lahat ng mga condemnation. Shake it off lang mga curse. Shake it off lahat ng mga sakit karamdaman. Kaya sabihin nilang hereditary disease. Shake it off lahat ng mga cancer. Shake it off lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa pamilya mo. Shake it off. Pastor, nakagat ako, nakakunik ako. No, shake it off. Because the Spirit of the living God lives in you. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Hindi lamang po tayo nag-aral, kundi buksan nyo ang inyong mga puso. Tumanggap tayo kay Lord. Matagal ka ng Kristiyano, pero hayaan natin ang banal na Espiritu bumaba sa ating kalooban, lumalim ang ating mga konviksyon, ma-purify ang ating mga motibo, plano, pangarap sa buhay. Maalis ang spirit of fear. Maalis ang mga bagay na alam mo, humahadlang sa pagsunod mo sa Lord. Because the Bible says, here in Romans 8:11, sabi niya, the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you. Basahin nyo na malakas. 1, 2, 3, go. Make it personal. Dwells in me. 1, 2, 3, go. Amen? Ngayon, malinaw ba? Ng Espiritu na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay parihong Espiritu na nananahan sa iyo. That's why, sabi niya dito na, God anointed me to proclaim good news. Nandyan yan. Stir up mo lang. Oh Lord, sa lahat ng ito, Panginoon, napakinig ng salita, lahat ng mga spirit of unbelief, mga bagay, Panginoon, na hindi sa iyo, alisin mo ito. Hayaan mo, O God, ng Espiritu mo, kumilos sa aming kalagitnaan. Consume it right now, Lord. Let's sing this song. There must be more than this. There must be more than this. Oh, breath of God, come breathe within. There must be more than this. Spirit of God, we wait Focus sa Lord. for you. Focus tayo sa Panginoon. Fill us anew, we pray. Fill us anew, we pray. Consuming fire. Isuko lahat ng mga yan. Fed into Hayaan natin consume niya lahat ng mga negatibong kaisipan. passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. With us. Be ready, church. Just open up your heart. Maalis lahat ng mga negatibo, even fear. Come like a rush. Come like Lord. Yes, Lord. Yes, yes. With power from on high. Hallelujah! Now set the captives free. Leave us abandoned to your praise. Lord, let your glory fall. Lord, let your glory Tasan mo siya ng kamay. fall. Consuming fire. Lord, release the fire of your anointing, the fire of your spirit. passion
passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, Surrender! have your Surrender! way. Consuming fire! Consuming fire, fan into flame. Passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us. The keyboard play. Focus to God. Consuming fire. Consuming. Fan into flame. Passion Kayo lamang pumawit. Make that as prayer. Inaalis ng Diyos lahat ng mga doubts and fear. Lord, sa oras na ito, anumang mga sumpa ng sakit karamdaman, kahit sinasabi nila na hereditary disease, namamana, ngayon pa lamang pinuputol na namin ito. Sa pangalan ni Jesus, wala ka ng karapatan sa bawat pamilya. Lord, even Lord, yung sumpa, Panginoon, ng broken families, wala na, Panginoon, masisira pa na pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Oh God, in the name of Jesus. Even depression, we break that kind of spirit. Lahat ng depression, sa pangalan ni Jesus, I command you to go. Consume it right now, Lord. Lahat ng mga espiritu, lahat ng mga negatibong kaisipan, lustful thoughts, Lord, tupukin mo ito. Come on, ipasako mo yan sa Panginoon. Lord, isinusuko ko ito. Consume it right now. Consume it. Consume it right now, Lord, in the name of Jesus. Oh, you are not forgotten. Lahat ng mga awa sa sarili. In Jesus' name. Oh, hallelujah. Any form of pride, we pull down any form of pride, oh God. Ikaw lamang ang may taas. Hallelujah. Come on. Consuming fire. consuming fire, fan into flame. The passion for your name. Louder and louder. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. Passion for your name. A passion for your name, Lord. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lahat, O Lord, ng mga nanghihina. Lahat, O God, ng mga nakakaramdam ng exhaustion. O God, lahat ng mga nanghihina sa pangalan ni Jesus. Oh, in the name of Jesus. Stir it up, Lord God, in our hearts. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Oh, stir it up in our hearts. Yes, Lord. Fan the flame. Fan the flame. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. Passion for your name. Consuming
Praise the Lord. Please be seated po. Amen. Napakasarap ho. Nawa, sana one day na kapag ganito ay gusto kayong tawagin dito sa altar call. We pray together. Pero limitado tayo sa lugar. Kaya by itong mga susunod na Sundays, humanda tayo mga live group leaders, Kaya magkaroon tayo ng one row apart para malapitan namin kayo just to pray, to help you, to minister to you, sa mga susunod na Sunday o pagtitipon natin sa lugar na ito. Amen ba yun? Sino nandun nung revival night? Iba rin yung nandun tayo sa na magkakasama tayo. Yan, maganda rin po dito, kaya lang alam ko ang Diyos naman ay kumilos sa buhay ng bawat isa. Amen? Dadako po tayo sa ating tithes and offering. Palakpakan po natin ang ating pong, gusto ko lamang i-appreciate itong ating mga ushers ngayon, Women's 11 and 11. 11. Okay. Pasalamat sa inyong mga buhay. Okay? So, mag-pray po tayo sa ating tithes and offering. Alam ko na-consume na lahat ng mga greediness, kakuriputan, Ibigay natin ho yung nararapat kay Lord. Lord, isinusuko namin ito. Alam namin ang bagay nito ay nire-require mo rin sa amin bilang tanda ng pagsunod namin sa iyo at pananampalataya. Bless mo ang bawat isa itong tithes and offering na ito. Dahil alam ko, Panginoon, susi rin ito ng tagumpay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung mga couples, mamaya, married couples, ay doon tayo ho sa Lake Geneva. So, makikita natin yung, ayan, ilagay nyo siguro mga kapatid yung, natin, yung QR code. The same time, last na po ito ng fundraising ng ating mga dudes. Nandun po. So, yeah. Willing naman daw po sila na sumayaw-sayaw. Yan. Pastor Larry ho, nandyan po sa Mallorca. Palma, Mallorca. I think second anniversary po natin dyan sa Mallorca. At inappoint na rin po natin ho si Brother Luis na siya na rin ho ang magpapastor po doon sa Mallorca. So, praise God. Nandun po si Camille at saka si Queenie. Yan. Sa Palma, Mallorca. Kasama po tayo doon sa mga ganung mga missions na binubuksan churches. Kasama po tayo doon for the glory of God. Amen? So manalangin naman po tayo sa atin din pong mission offering. Ako'y naniniwala na ang inyong mga binibigay sa mission ay nakakarating talaga sa mga mission po natin at marami tayo natutulungan. Amen? At ganoon din ho, kasama po sa mission po natin yung ating van na binabayaran. At nakakarating naman sa iba't ibang lugar. Manalangin tayo sa ating mission. Father, even Lord, ng aming mga mission offering, O God, magagamit ito sa kaluwalhatian mo. At maraming mga mabubuksan ng mga churches, mariraise up ka ng mga tao, God, na maglilingkod sa iyo. I-bless mo ang iyong mga anak, higit pa sa kanilang inaasahan. In Jesus' name, amen. Habang nagbibigay kayo sa mission, makakapanood po tayo ng mga highlights po tayo. Couldn't stop, and the grave couldn't break. This
Hallelujah, God. Panginoon, maraming salamat sa salita mo. Sa aming paglabas sa lugar na ito, ay tulungan mo kami, O God, na yung fresh fire na natatanggap namin, na may kasamang salita, O God. Huwag na kami matakot pa na gawin yung mabuti, sumunod sa kalooban mo, O God, at ikaw lamang may taas. Salamat po sa amin ng pagpapala ng Ama, pag-ibig ng Anak, at pagkipagpisan ng Banal na Espiritu Santo. Lahat ng mga pogi at magagandang anak ng Diyos, sumigaw ng malakas na Amen. Talaga ang amen nyo, no? Pag sinabi kong po. God bless po, mga kapatid. Tandaan ninyo, ha?